Ito na ang ating mga Easter eggers. Inilipat na natin sila sa breeding pen. Ito ay ikinukondisyon natin para ilagay sila sa range, semi-range, enclosed pa rin ng net. Kailangan kasi before na isama sila sa ibang mga manok, older ones, para hindi sila may stress dahil sa pambubuli ng mga mas malalaking mga manok. Kailangan muna na i-condition natin sila dun sa lugar, tapos slowly i-join nila natin sila dun sa main flock na nandito sa ating sa kumbaga tawagin ito sa ng Amerikano parang chicken run ng ating breeding pen. Doon natin sila ilalagay, tapos pagka gabi ipapasok pa rin natin sila dito sa kulungan na to para hindi sila magkahiwa-hiwalay. Kumbaga kailangan muna sanayin natin sila dito sa kulungan na ito para every time na pabalikin natin sila sa gabi, madali natin magawa. Nandito yung mga pinili na natin ng mga future breeders. We have this one azure egger o blue egger, this one. Ito yung mga cockerels nating black copper marans na yan, dalawa na yan, gagamitin yan. At saka yun, yung mga marans na yun. Yun yung napili natin itong palapit sa atin. Ito yung napili natin na Rhode Island Red. At saka yun yung ating Plymouth Barred Rock. Yan. Yan kasing PBR na yan. Bata pa pero kita mo kasing laki din na siya nung ating black copper. Maganda. Ito naman, importanteng breed to, parang kung pagtawagin ng Amerikano ito, parang kuku. Barred din siya. Pero hindi parang walang pattern ang barring. Yan ang olive egger yan, kaya hindi wala tayong choice, kumbaga kailangan natin siya sa ating breeding. Yun nga lang nakakalungkot. Right now we have total of 50 chicken. 30 ay inahin, 20 ang tandang. So napakarami. So kailangan bawasan natin yung ating mga tandang. Later on gusto kong i-discuss sa inyo yon, yung paano natin dapat piliin ang breeds na gagamitin natin, dapat maging system ng breeding natin para hindi tayo magkaroon ng parang ganito, parang excess na breeds. Kasi I think kung hindi ako nagkakamali, meron na ako ditong 7 iba't ibang breeds. Meron tayong black copper marans, meron tayong Rhode Island Red, meron tayong Barred Rock, meron tayong Buff Orpington, meron tayong Black Australorp, that's 5. Meron tayong mga Easter eggers, that's 6. So 6. Ang problem with that is kung gusto natin na i-maintain ang integrity ng bawat isang breed during the breeding season, hindi natin sila pwedeng pagsamasamahin. Meaning to say, kailangan natin ng maraming breeding cages. Like ito, we have 4 dito na breeding, at saka isang barn lang. Actually yung ating yung ating palang black copper, 1, 2, 3 o 4 na ang ating broodcock na black copper. That's okay kasi yun ang ating yun ang ating main na breed na gustong padamihin, at kailangan kasi natin silang i-mix. Kumbaga later on, pagka meron tayong mga pure breeds,
gagamitin din natin silang pang mix sa ibang mga breeds natin. We will experiment on or research on ano ang best na combination sa ating black copper marans. Kasi ang isa sa goal natin ay yung egg color project. Yun kasi magbibigay ng ibang kulay dun sa ating mga blue at saka green egger, and yun din ang magbibigay ng darker color dun naman sa mga brown eggers natin, yung brown, cream, peach, pink egger na mga manok natin, katulad ng Buff Orpington at saka ng Black Australorp at saka ng Rhode Island Red. So that's the plan. Medyo hindi ako nag vlog for almost 2 weeks now, kasi nga pinag-aaralan kong mabuti, nire-research kong mabuti kung anong which is the best way to go forward with this breeds na meron tayo. Kasi kung meron isang bagay na siguro hindi mo dapat gawin kung ikaw ay nagsisimula pa lang, ay yung kumuha ng napakaraming iba't ibang breeds. From the start, at the onset, kailangan you have to decide on what breed at saka anong breeding methods ang gusto mong gawin. Kasi that will determine yung space na kailangan mo at yung facilities na kakailanganin mo. So yan, kaya meron tayong konting dilemma. Meron ako mga plans, like halimbawa yung yung 4x4 or 3x3 na yan na folding pen. Pwede kong gamitin sa trio yan at saka sa single mating. I think ang Buff Orpington natin, easy single mate natin. Yung ating isang Bard na igagawin nating hybrid with Black Australorp, baka single mate din natin yon, for egg production lang. Pero itong mga itong mga black copper marans, definitely yan, dito sa ating sa ating mga sa breeding pen dito. So ito, sinasamahan ako ng ating pusa, si Twix. Andito na yung anak niya, laki na. Ayan, ang ganda na ng ating mga manok. Successful naman tayo in bringing variety of colors sa ating flock, and maganda kung sa maganda. Yun nga lang, magiging problem mo dyan pagka masyadong maraming breeds, ay paano mo nga i-isolate ang bawat breeds para hindi magkahalo-halo, para hindi maging chapsuy, kumbaga mongrels ang ating mga manok. Yan, importante yon, especially kung gusto nyo magbenta ng mga pure breeds, at saka kung gusto nyo makasiguro dun sa mixture ng mga breeds nyo. Ibig sabihin ko, yung percentage ng breed na mapupunta sa bawat isang mixture. Kung gusto nyo ganon, siyempre kailangan sigurado kayo kung pure breed ba talaga yung ginagamit nyo as breed fowls. Tingnan nyo yung ating gumaganda na yung ating Black Australorp. Yan. So yun lang muna, kaibigan. Medyo yan, andyan na sila. Tingnan nyo yung yung PBR na yan, Bardrack na yan, kasi laki na siya ng marans. Yan ay born February lang, siguro mid of February. So ilang buwan siya ngayon? February, March, April, May, June, July, August, September, 7. Laki. Ito, laki na rin ng ating ito blue egger to, yung merong crest. Okay, yun muna. Paalam, kaibigan.